Utos po ng ating Chief PNP kahapon is to make sure po na may sapat po na tayo na bilang na mga PNP personnel natin i-deploy sa mga iba-ibang activities at events na ina-anticipate po natin in the coming days po. Umpisa na bukas ng kampanya ng mga lokal na kandidato sa buong bansa. Pagpasok ng Abril, magsisimula na rin ang summer vacation na susundan ng long holiday. Kaya naman ang Philippine National Police nagtaas na ng alerto sa heightened alert status para matiyak ang seguridad sa sunod-sunod na mga aktibidad. Wala mo na po tayong papayagan na mga leave for now unless of course yan po ay emergency in nature at heightened alert po tayo dyan. Ibig sabihin po ay mga at least 75% of the total strength po ng PNP ay dapat po readily available for deployment yan. Bukod dyan, mahigpit ding babantayan ng PNP ang mga lugar na mayroong intense political rivalry, gaya sa Datu Udin Sinsuat, Maguindanao, kung saan sunod-sunod ang insidente ng pamamaril. Martes ng hapon ang pagbabarili ng mga armadong lalaki ang sasakyan ni Barangay Captain May Chris Sinsuat sa Barangay Nekitan, Datu Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Sugatan si Sinsuat at isa pang kasama nito sa sasakyan. Kahapon ng umaga naman, ng tambangan at pagbabarilin ang SUV na ito sa Barangay Makir sa Datu Udin Sinsuat. Patay sa pamamarilang election officer na si Attorney Maceda Abo at mister niya na si Jojo Abo. Papasok po ito ma'am sa classification po ng suspected election related incidents. Unang-una po ang biktima po dito ay isang election officers. Bunsod dito, umakyat na sa 37 ang bilang ng suspected election-related incidents mula sa 35. History will tell us na mas mainit po ang labanan sa politika kapag ang involved na po ay yung mga local officials po natin dahil ang magkakalaban po dyan ay magkakakilala, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakapitbahay. Kaya mas lalo po nating i-intensify at i-strengthen po natin yung security coverage. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.